Amen. Andiyan pa po kayo, church? Amen. Ang aking pastor, example siya ng pagsunod. Alam niyo po, church, the nature of obedience is not us. Tama po? Bakit po ba ganun? Pag nagsabi na si nanay na, oh, meron na namang mga hugas eh. Sinong maghuhugas? Sinong mag-uurong ng plato? Eh si kuya na. Ako na naghugas kanina eh. Oh, bakit ako? Si ate na. Diba? Diba? Si ate, ay naghugas na ako kanina. Ako nga naghugas eh. Ikaw na maghuhugas. Diba? It is not our nature to obey. Ang hirap-hirap, sumunod. Diba? Paglilipag ano pa lang yun ha, paghuhugas pa lang ng plato. Diba? Sabi nga, relate much. Relate na relate po tayo, diba? Ang hirap-hirap, sumunod. Umpisahan pa lang natin ng Book of Genesis. Nandun na agad eh. Oh, wag yung lahat ng bunga ha, pwede nyo kainin ha. Wag lang ito. Ito lang mismo ha, wag lang yung bunga nito. Wag yung kakainin. Anong ginawa? Kinain. Aba, galing no? Iisa na nga lang yung puno, kakainin pa talaga yung prutas. Parang ang hirap-hirap sumunod. Di ba po? Pag sinabing, Mena, kailangan pagtayo natin sa harap, maayos tayo para sa Panginoon. Okay? Dapat aayusin na natin yung ating mga physical na itsura. Bakit ang hirap-hirap sumunod? Mga kapatid, huwag tayong malilate this morning ha. Bakit ang hirap-hirap sumunod? Di ba? Because it is not our nature to obey. Ang nature natin, panahon pa lang nila Eve and Adam eh, disobedience na eh. Di ba? Pero ang maganda po, itong si Noah, sumunod. Di ba po? Yung ating pastor, sumunod sa panawagan ng Panginoon. At alam niyo po, ang pagpapastor hindi po madali. Hindi po ako pastor. Pero yung pagpipreach pa lang at paghahanda ng salita ng Panginoon, hindi po madali. Di ba po? Kaya ang ginagawa ng ating pastor, talagang hindi madali yan eh. Kumbaga, pag sinabi, magpastor ka ya, yung nga. Di ba? Siguro kung gagawa tayo ng survey sa mga naging pastor, siguro parang Domex, 99.9% ng mga naging pastor, ayaw nilang maging pastor. Di ba? Kaya pag tatanungin kami, kapag tinanong kami ni Brother Mark, Brother Lester, gusto mo magpastor? Ba, gusto ko pong magpastor. Di ba? Eh bakit nga? Eh kasi po, yung mga nagsabing ayaw nilang magpastor, pastor na ngayon. Di ba po? Di ba? Kaya pag tinanong ko kayo, gusto mo bang magpastor? Gusto ko magpastor. Di ba? Eh ang pangontra naman, alam nyo, kapag kung ano yung sinasabi mo, nangyayari. Wala ka pa ng takas, no? Magpapastor pala talaga. Pero ang pagpapastor, it is a high calling, pero yung obedience, nire-require yan eh. Kasi, ito yung plano ng Panginoon sa iyo, ito yung calling eh. Kaya mga kapatid, pagpasalamat tayo, merong tinawag ang Panginoon para magpastor sa atin. Diba? Yung ating pagiging obedient, diba? Yung ating lambot ng ulo, binigyan ng Panginoon ng pastor. Diba? May nagpastor para sa atin. Diba? Kung magkakaroon kaya ng search for Berean pastor, diba? Ilan kaya ang pupunta dito? At ilan kaya ang magsasabi na, gusto kong magpastor sa Berean? Diba? Meron kaya dito ang mag-audition na maging pastor ng Berean? Diba? Because the responsibility of a pastor is not easy. Hindi po madali. Yes, sir. Kaya nga po, madami yung nagsasabi, diba? Ba't di ka pa magpastor? Because karaniwan nga yung mga pastor's child, yung mga anak po ng pastor, pagsabihan, ba may anak na lalaki si pastor ikaw magpapastor ka ya? Kung sino pa yung mga anak ng pastor, minsan po sila pa yung ayaw magpastor. Bakit po kaya? Kasi nakita nila kung ano yung hirap na ginawa ng kanilang tatay na pastor eh. Diba? Kung ano yung responsibility. Diba? Kapag problema, diba tayo mga members, pag may problema tayo, problema ng pastor natin yan eh. Diba? Yung problema natin, pastor, pag-pray mo naman ako. Diba? Pero bakit gano'n? Minsan yung problema ng pastor, parang hindi naman natin problema. Diba? Kapag nagka-problema ang pastor, minsan, kinikip niya na lang yan eh. Bakit po?
para tayo hindi na tayo mag-alala para sa kanya. Because yung pastor, isa siyang model po ng katatagan. Diba pag pastor, parang pag nakita natin yung pastor, siya yung parang pinaguhugutan natin ng lakas. Diba? Ang buti-buti ng Panginoon natin. Kasi kita mo yung pastor natin, napakatatag. Parang siya yung, ang role model siya eh. Parang ang lakas ng tingin natin sa kanya eh. Ng pamantayan natin eh. Pero hindi natin nakikita kung ano yung hirap na ginagawa ng isang pastor. Di ba po? Andiyan pa po ay church? Amen. Hindi po madali. Hindi po madaling sumunod. Pero, ito po si Noah, ang mapapansin niyo po, meron po siyang 3 anak, meron po siyang asawa, meron siyang pamilya. Ano pong ibig sabihin nito? Meron siyang obligation. May obligasyon siyang kailangan na tuparin eh. Meron siyang kailangan gawin. Diba? Meron siyang kailangan gawin para sa family niya. Pero nung inutusan siya ng Panginoon, sumuway ba siya? No. Diba? Ganyan din yung ating mga pastor. Bago yan maging pastor, hindi yan yung basta, anak, magpastor ka ya. Okay po, hindi naman ganyan agad yan eh. Batin pa yan. Lord, magpapastor ako. Kaso, kailangan, ganito muna yung family ko. Diba? Bakit po? Kasi, nais ng isang pastor na masecure muna niya na okay yung family niya eh. Tama po? Kaya kung tayo po ang lalagay sa sitwasyon, ang hirap ng may isa-sacrifice tayong obligation. Tama po? Diba ang hirap-hirap na meron ka pang iniintindi, meron ka pang kailangang asikasuhin. Pero ito po si Noah, hindi yun yung tiningnan niya eh. Alam niya na yung Diyos na nagpunto sa kanya, able na i-provide yung need ng family niya. Tama po? Kaya po, yun nga, doon pa rin tayo pupunta sa generalization eh. Hindi talaga madali. Hindi madaling sumunod. There are a lot of sacrifices. There are a lot of obligations na kailangan isang alang-alang, pero sumunod. Because to obey is different from compliance. Ano po yung compliance? Di ba po pag sabi ng teacher, okay, ito yung project natin, gagawa tayo ng portfolio, mga ganyan-ganyan. Pag sinabing compliance, isasabit halimbawa ng Monday. Pag sinabing compliance po, may magawa na lang. Makapagpasa lang. Basta kung ano lang ang magawa mo, bahala na. Ang mahalaga, oy, nakapagpasa naman ako eh. Okay na yun. Diba? Pwede na yun. Pero magkaiba po ang obedience sa compliance. Pag sinabing obedience, meron kang kagustuhan na gawin yun. Diba? Kung titingnan po natin, kanina nakita na nga natin, mahirap na nga yung sitwasyon, pero ang obedience, nire-require na gustuhin mo pa. Diba? Right. Okay na nga yung tinalikuran ko na nga ito eh. Diba? Sinacrifice ko na nga itong mga obligation ko eh. Kailangan pa, gustuhin ko pa? Kailangan pa ba, mahalin ko pa? Kailangan pa ba, ibigay ko yung oras ko? Diba? Ganyan po ang pagpapastor. Kailangan, hindi lang isa-sacrifice mo yung mga bagay na to. Kailangan mo bang mahalin yung ginagawa mo. Yung ating pastor, pwedeng bago siya magpastor, he could have choose a better life, di ba? Pwedeng nag-artista yung pastor natin. Di ba? Di ba? Pwedeng naging teacher, pwedeng naging engineer, naging doktor, naging abogado, naging military yung pastor natin. Pwede siyang kumita ng malaking sweldo. Pwede siya pumunta ng ibang bansa kung gusto niya. Pero ginawa ba niya? No. Because sumunod siya sa Panginoon. Diba? At minahal niya yung ginawa niya, yung ginagawa niya. Ano pansinin niyo? Kapag hindi po natin gusto yung ginagawa natin, tinitigilan natin. Tama yan. Right. Diba? That's right. Alam niyo po, pag gumagawa ng mga estudyante, pag gumagawa ng assignment, bakit ang dali-dali tayo na, mamaya na nga yan? Diba? Diba? Mamaya na lang. Bakit ang dali-dali? Tapos, aatak na nga pala ako. Diba? Diba? May i-harvest pa nga pala ako. Diba?
Di ba, mag-Facebook muna ako, mag-update muna ako, di ba? Pag hindi mo gusto yung ginagawa mo, madaling umalis. Right. Di ba po? Tama po. Mas madali pong umalis sa isang bagay na hindi mo gusto. Eh, bakit ka alis? Eh, hindi mo nga gusto eh. Pero pag gusto mo yan, walang makapipigil dyan. Diba? Diba, Brother Ace? Amen? Pag gusto mo yung isang bagay na ginagawa mo, gagawa ka pa ng paraan para magawa mo yun. Yes, sir. Diba? Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Mga kapatid, ngayon, tanong natin, rate natin, yung pastor kaya natin, gusto niya kaya ang paglikuran ng Panginoon o ayaw niya? For 10 years, itatanong pa natin yun. Diba? Sa lahat ng naging problems, na pagtagumpayan ng pastor sa biyaya ng Panginoon, itatanong pa natin kung gusto niya yung kanyang ginagawa. Absolutely, 100% gusto ng pastor natin ang ginagawa niya. Amen po? Amen, pastor? Amen. Kasi kung di gusto ng pastor ang kanyang ginagawa, aba, yung bawat problems na madaling uminto. Tama po? Madaling umalis. Para po ito si Noah. Diba? Lahat, magugunaw lahat, pati yung mga tao. Aba, nakakatakot siguro to. Hindi lang aalisin mo yung obligation, hindi lang tatanggalin mo yung obligation mo, tapos pinipersecute ka pa ng mga tao. Diba? Mas madaling huminto pag ayaw mo yung ginagawa mo. Tama. Because obedience is different from compliance. Right. Tama, sir. Yes, Pag nag-obey ka, ginugusto mo yan, minamahal mo yan. Di ba po? Ito si Noah, maaaring may pangarap siya sa pamilya niya eh. Di ba? O ikaw, chef. Gusto ko ikaw ay magiging may-ari ng, ay magiging chef, magmamay-ari ng restaurant. Di ba? Gusto ko ikaw, Ham. Ikaw naman ay magiging HRM. Di ba? Ikaw naman, Japet. Gusto ko, magiging taekwondo player ka. Yan. O di kaya, basketball player ka. Di ba? Maraming pangarap nito si Noah para sa pamilya niya eh. At paano matutupad itong pangarap niya para sa pamilya niya? Eh, hindi na siya makakapag-provide eh. Hindi na siya makakapagtrabaho. Bakit po? Eh kasi merong inatas ang Panginoon sa kanya eh. Meron siyang kailangang gawin. But to obey is different to comply. Ginawa po niya ito ng may pagmamahal eh. Ginawa po ito ni Noah. Is obedience hard for us? Mahirap po ba to? Mahirap po. Tama po? Bakit po? Because it takes something to sacrifice. Mahirap talagang sumunod. Kasi may kailangan kang isakripisyo. Diba? Na, magano ka nga, magugas ka nga. Eh, nay, naglalaro pa ako eh. Pero kung gusto mo talaga sumunod, it takes something to sacrifice. Ay, tama yan. Isa-sacrifice mo yung ginagawa mo eh. Kasi gusto mong sumunod sa nanay. Amen. Diba? Ganyan din mga kapatid, yung ginawa ng ating pastor. Kinailangan niyang isacrifice yung kanyang future. Yung pwede naman siya mag-artista, di ba? Sinacrifice ng pastor natin. Di ba? Sayang si pastor sanang bida sa probinsyano. Si pastor pa yung kontrabida doon. Pero hindi ko. Obedience is a choice to make and will show your true priorities in life. Kapag meron kang bagay na sinusunod, pinapakita mo lang na priority mo yun. Yes, sir. Tama po? Na, maghugas ka nga. Opo, nay. Bakit? Priority mo yung nanay mo eh. Amen. Diba? Pero, tapos sasabihin mo, nay, mas mahal kita kaysa sa cellphone ko. Diba? Mas mahal kita, nay. Mas mahal kita, nay. Na, maghugas ka nga. Eh, ma-attack pa ako eh. Diba? Yung sinasabi mo, hindi tugma sa ginagawa mo. Dahil kapag kung ano yung sinusunod mo, yun ang pinapakitaan mo ng priority mo. Right, tama yan, sir. Diba? Tama. Mister, bakit mahal? Bakit mahal? Diba? Bumili ka nga ng kotse. Gusto mo ng kotse. Diba? Kahit na magkanda kuba-kuba si mister sa pagtatrabaho, susunod yan. Kung priority niya talaga yung gustong gawin yung gusto ng asawa niya. Diba po? Kung ano yung priority mo,
yun ang ipapakita mo ng obedience. Tama yan. Right. Kaya ang tanong, ang Panginoon kaya ang priority ng pastor natin? Yes, sir. Diba? We believe, opo. Kasi nandito pa siya eh. Diba? Nandito yung pastor natin para paglingkuran ng Panginoon eh. Mga kapatid, there are lots of reason para huminto si Noah sa paggawa ng ark. Hindi po madali, tapos may persecute pa sa'yo, pero susunod ba siya? Susunod siya kasi ang priority niya, ang Panginoon. Diba? Obedience will show your true priorities. Ngayon, ang tanong na lang, Brother Lester, ganito pala, mahirap pala. Brother Lester, kailangan pala may nagsasacrifice once you obey. Kapag pala nag-obey tayo, pinapakita natin yung priority natin, kung sino yung pinaprioritize natin. Ngayon, bakit tayo kailangan umobey? Why obey? Diba? Because it is a vocation. Ano po ba yung vocation? Diba? Ano po ba yung vocation? Walang pasok. Walang pasok. Vocation, tama po. Pati kaya, tay, nasan yung inuutos mo na ano? Nasan yung bag mo? Eh, nasa kwarto. Eh, sarado yata. Hindi, vocation. Sir, thank you. Brother Jonathan, kung po nakuha. Diba po? Once we say vocation, it is a calling. Yes, sir. Pag sabi pong calling, hindi po ito yung calling. Diba? Calling, saan ka tinawag? Ano yung panawagan mo? May ilan sa atin, tinawag para maging teacher. Tinawag para, ano ba? Tinawag para utusan. Di ba po? Tatawagin ka nun kasi utusan ka, di ba? Sabi ka, tinawag para mag-attendance. Di ba? Pero pag sabing tinawag ka, may dahilan. May purpose. Hindi ka tatawagin kung walang dahilan. Kasi lahat ng bagay, sabi nga po, called for a purpose. Right. Dapat po, kung walang purpose, called for a lang. Diba? Laging may purpose.